Congratulations, Gucci Ma'am, identified. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Wala nang laban si Gardo sa kaso nyo. Unti-unti mo nang mababawi lahat ng ari-arian ng angkan ninyo. Gusto kong makilala ang tunay na Gardo na nagpaikot sa kapatid ko. Vivian, nandito naman ako eh. Bakit hindi natin subukan? Hindi nga pwede. Hindi mo ba naiintindihan yun? Ganito, magkoconsult na lang ako kay Myla. Tatanong ko sa... Myla na naman. Myla. Bakit ba kasi hindi mo matanggap na kapatid mo siya? Isa ka rin naman Braganza, di ba? Darating yung araw, mag-iisang pamilya tayo. Dapat mo matanggap na hindi siya mawawala sa buhay ko. Ano? Tinawag mong tang ang best friend ko, ha? What? I don't know what you're talking about. Ito sa'yo! Dahan-dahan. Dahan-dahan at ang hindi nga kayo mabaylaukan. Naalala niyo ng araw? Nung umi-extra-extra kayo sa pelikula, yung sa Bomba Pictures. Siguro kung itinuloy niyo yun, may pangalan na rin kayo ngayon. O baka pati ako naging artista na rin. Sikat na artista. Oh, maski ano, siguro hindi ganito ang naging buhay natin. Nay! Nay, ano ba? Nay! Nay? Nay? Maaaring infection na created ng trauma. Posibleng delayed reaction ito dahil sa stress na pinagdaanan nitong nakarang araw. Ano po ba pwede namin gawin? Well, for the infection, gamot. For the post-traumatic syndrome, magandang bigyan siya ng isang peaceful and loving environment. Maybe a warm bowl of soup. Sige, Dok. Kaya mauna na ako. Salamat ah. Salamat po, Dok. Malang Pino, pakitid naman si Dok, ha? Sige po. Excuse me po. Sorry po, Doc Myla. Oh, bakit ka naman nagsisorry? Kasi po, di ko po binantayan na mabuti si Amanda. Huwag mo isipin yun. Wala kang ginawang kasalanan, ha? Baka po napagod lang po siya sa laro namin. Hindi. Si Amanda, meron siyang lagnat sa loob na ngayon lang lumalabas. Kaya huwag mo sisisihin sa sarili mo. Wala ka namang ginawa, ha? Mabuti pa matulog ka na. Sige po. Good night. Good night din po. Good night. Tulog ka na. Alam mo, hindi ko talaga alam kung ano gagawin ko pag may mangyari masama kay Amanda. Alam mo, Gardo, gagaling din siya. Mabuti nga tinawagan mo ako kagad eh. Bata-bata pa lang niya. Napagdaanan niya na to. Minsan iniisip ko eh. Kung meron sana akong nagawa para hindi mangyari lahat ng to. Ito talaga, parang hindi mo naman sinusunod yung payo mo kay Jaden. Huwag mong sisihin yung sarili mo. Gagaling din yan. Salamat, Myla.
Mahalin mo ako. Amanda, okay na ba siya? Oo, okay na siya. Pakidala naman siya sa kwarto niyo para makapagpahinga. Pahinga ka na maayos. Gumaling yung bata eh. Mabuti na lang nandiyan ka. Salamat ah. Nako, salamat dun sa doktor na umagapay sa kanya. Pati siyempre kay Miss Mila. Kay Miss Mila? Kasama yun sa donasyon niya, yung pag-appoint ng doktor sa Bahay Pangarap. Myla, mag-iingat ka doon. Kasi hindi natin siya kilala eh. Hindi rin natin alam kung ano yung nakaraan niya. Cardo, alam kong nasa gitna kayo ng gulo. At hindi ko naman kasi kaya magalit sa kanya eh. Dahil grabe-grabe yung tulong na binibigay niya sa amin ni Tito Victorino. At saka, isa pa, hindi ko maintindihan kasi sa sarili ko na parang ang gaan-gaan ang loob ko sa kanya. Naintindihan ko. Kaya alam, ayaw ko naman isipin kasi na nagpapanggap lang siya sa pagtulong niya. Kaya, mag-iingat ka pa rin. Sige, mag-iingat ako. Salamat. Camila, meron akong magandang balita sa'yo. Meron akong nakuha ang isang address ng isang Javier Ilagan. Ihanda mo na ang kotse. Javier, sana'y ikaw na nga. Sa wakas, may ibibigay ko na sa'yo ang mga alaala nito. Kung alam mo lang, sa bawat hakbang, sa bawat tagumpay ko, ikaw ang laging kasama ko. At kumpleto siya ng figures. Ito, si Tita Myla. Ito, si Baby Amanda. Ito, si Kuya Jaden. At ito namang isang ito, Tito Gardo. Wow! Ang galing naman ng baby namin! Gusto mo, punta tayo kay Tatay Gardo. Ipakita natin ito. Ayun, sige. Dali na yan. Tayo na, tayo. Ito, Jaden. Tayo ka na. Ayun. Wow! Galing-galing naman. Lakad na. Sige, dali na yan, ha? Ang galing naman. Talagang adjusted na si Jaden sa kanyang bagong tatay. At napansin ko rin naman, kayo naman ni Gardo, magkasundo na rin. Naku, tita, ewan ko nga po eh. Kasi sa tuwing nagiging maganda yung pagitan namin, nagiging maayos yung lahat, parang bigla-bigla na lang may sumusulpot na matinding gulo. Pinaglalaroan kayo ng tadhana. Ako, ka na nga mag-alala. Mawawala rin yung problema niyan sa tamang panahon. Alam niyo, tito, sa tingin ko, ito na nga yung tamang pagkakataon eh. Ituwid ko ang tadhana. Hawiin kung kinakailangan. Kasi ang mga Braganza, ang daming kasalanan sa Valiente, pati dito sa mga tao sa San Rafael. At ako, bilang Braganza, parang kailangan ko nang ayusin ang lahat. Kahit buhay ko pang kapalit. Oo.
Magandang araw. Magandang hapon din. Ano po yan? Dito ba nakatira si Javier Ilagan? Opo. Nandito po. Sandali lang po. Tatawagin ko po. Tay? Tay, may naghahanap po sa inyo. Ano yun? Kayo po ba si Javier Ilagan? Ako nga si Javier Ilagan. Ano po sadya niyo? Pasensya na ho kayo. Mukhang ibang Javier Ilagan ho kasi ang hinahanap namin eh. Pasensya na ho. Salamat po. O sige, pasensya na rin. Hindi ako inaasahan niyo. Alam niyo po, kahit matagal nang wala si Don Armando, mahal na mahal pa rin siya ng sambayan ng San Rafael. Kaya karapat-dapat na ipagbunyi natin siya sa pamamagitan ng isang napakaranyang handaan. Talaga, ang ibig mo sabihin gusto mong pantayan ang mga ideraraos na piging noon ni Doña Training para kay Don Armando Braganza. Ang gusto ko nga ako, higitan pa yun eh. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang ang mga mayayamang tao sa lipunan ang imbitahan natin. Ang gusto ko talaga mangyari, magkaroon ng mas malaking parte ang mga manggagawa ng dating asyenda. E total naman, sila talagang pinakamalapit sa puso ni Papa eh. Naku, Gardo, ano ba pwede kong maitulong? Gagawin ko yun para kay Papa. Kahit ako na mismo magpadala ng mga invitation, isa-isa sa kanila. Okay lang yun sa akin. Huwag mo na problemahin yun, Myla. Inasikaso ko na yun. Iniutos ko na yun sa lahat ng tao ko. Ang dapat na lang natin antayin yun. Dapat na lang natin gawin. Sama-sama nating antayin ang pagdating ng dakilang araw na yun para sa asyenda. Naku, Gardo, maraming salamat. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya. Alam mo ba, akala ko mababaon na sa limot ang alaala ni Papa. Gusto mo bang may makain? Mama, bakit ganyan ang ayos mo? Bakit kayo umiiyak? Nasaan mo si Lola Minerva? Inatake. Wala akong mapagawa. Wala rin akong papalibing. Ibinenta niyo ang bangkay niya. Tay Gardo. Oh, Jaden. Uy, kanina pa kita tinatanong. Kailan niyo po ba ako tuturuang sumakay sa kabayo? Bukas. Sige, hahanap tayo ng maliit na kabayo na para sa'yo, ha? Siguro po marunong po kayo, no? Sino po nagturo sa inyo? Tatay ko. Si Don Armando? Hindi. Pero, tama ka. Dalawa sila nagturo sa akin. Si Tatay Damian, tsaka si Don Armando. Narinig ko po sila. Sabi po nila, tatay niyo po talaga si Don Armando. Pero, hindi niyo po siya tinawag na Papa. Jaden, siguro, hindi lang ako sanay. Eh, bakit ako? Hindi kita tinawag na tatay dati. Pero ngayon, yun yung tinawag ko sa'yo. Di bale, masasanay rin po kayo. At saka ang swerte nyo eh. Dalawa yung tatay nyo. Pero mas maswerte ako. Ikaw ang tatay ko. Di ba po dapat masaya po kayo? Kasi ako ang anak nyo. Ikaw naman. Siyempre. Ang galing ano? Tinuruan ka ni Lolo Armando at saka ni Lolo Damian. Bale, parang sila na rin nagturo sa akin. Huwag maglala. Marami ka pang matututunan. Hindi lang sa kanila. Ito, may tuturo ako sa'yo. Ang tawag dito, hand gesture.
ginagawa to ng mga magkakaibigan. Hawakan mo yung buhok. Ito yung number 1. Number 2, dudura mo yung kamay mo. Number 3, appear 3 beses. Tapos, hampas sa puwet. Tapos, pangga. A merger with our company would mean significant raise in your market share, not only in Southeast Asia, but in America and Europe as well. Not significant enough, but I can consider it. Paano naman magkakaisa ang mga kumpanya natin kung ang mismo CEO ninyo ay wala dito? Because Nicolas Vallejo will soon be our ex-CEO, Miss Arden. But we promise you. Then, it's a deal. Tanggalin niyo si Vallejo at makakasiguro kayo. You'll have a future with me in Crimson Estates. Consider it done. Gusto, labas ka kagad, ha? Oo, sandali na ako pa to. Oh, sino to? Magandang gabi ho! Uy, si Ricky! Mga Ariston! Ricky! Alam yan! Kumusta? Ricky, napadaan ka. Ano, may problema na naman ba? Hindi, wala ho. May pinapabigay lang ho si Gardo. Ano to? Imbitasyon ho yan para sa isang marangyang piging bilang paggunita sa kaarawan ni Don Armando Braganza. Damian Valiente. Ano naman ang balak ng kaibigan mo? Damian naman, para naman kayo nagpapraning. Ano naman ang palagay niyo doon sa tao? Tsaka sagradong araw yun para sa asyenda. Saka malabong mag-isip na masama ng sigardo. O sa inyo to? Sa inyo yan? Oh, ano, Tata Damian? Gusto nyo, punta na tayo sa villa ngayon o sunduin ko na lang kayo para hindi kayo mahirapan mamasahe? Ewan ko, di ko alam. Hindi kayo pupunta ng asyenda? Eh, meron na rin akong natanguan dun sa araw na yun, eh. Bahala na, susulpot na lang ako. Ay, pero Tata Damian, Sabihin mo kay Gardo, huwag siya mag-alala. Kung hindi man ako makapunta, dadaan-daan na lang ako. Titirik ako ng kandila para sa kaibigan ko. Sige ho, mauna na ho ako. Wala akong kapagawa. Wala rin akong papalipig. Binenta niya ang bangkay niya. Gusto na ako, kuya. Sensya ka na. Nasugod ka tuloy. Wala yun. Buti wala kang bali. Buti buhay ka pa. Ano ba talaga nangyari sa'yo? Wala. Yung poste, hindi umiwas. Hindi. Ang dami ko lang talagang iniisip, Myla. Pero, tama ka. Pag-isip-isip ko na tama ka talaga. Na kahit ano pang nagawa ni Mama, siya pa rin ang nanay natin. Mas may dahilan ka nga magalit sa kanya kaysa sa akin eh. Pero parang napatawad mo na siya. Ako, ewan ko, parang ang tagal mawala nung galit ko sa kanya. Kahit ganun, hindi ko pa rin magawang isuplong siya sa pulis. Bakit, kuya? Alam mo ba kung nasan si Mama? Nung makausap ko siya, ayoko siyang idiretso sa pulis. Huwag natin basta-basta ipagkatiwala ang pagsuko niya kahit kanina.
O yun, ano nangyari sa'yo? Tulungan mo ako. Ang sakit ng son ko. Pwede mo. Masakit ba talaga? Sobra. Padalhin mo kasi infirmary. Hindi ko na kaya. Ang sakit. O sige, saglit lang. Ay! Hindi ko kaya. Ang sakit eh. Hindi ko kaya. Aray! Diyan ka lang sa wala saglit. Isasara ko lang to gate. Aray! Tara, sunod ka sa akin. Myla, Mang Damian. si Teo, nagpapahinga na? Oo. Magkita-kita na lang ho tayo dun sa birth anniversary ni Papa. At saka... Mang Damian, kung nagduda tayo noon kay Cardo at nasaktan tayo dahil sa nanglilin lang niya, at akala natin na talaga nagbago siya. Pero kung makakasama niyo ulit siya at mapagbibigyan, siya pa rin ang dating Cardo na mapagmahal. Sadya ka talagang mabait, Myla. Mapagpatawad. Dahil yun po ang turo niyo sa akin kahit noon pa man. Kung ano man ang akala niyong nawala sa kanya, natagpuan ko ulit yun. Hindi pala nawala. Kailangan na niya magtago kahit sandali dahil sa paghihilom ng sugat niya. Pero kung makakasama ka niya at makikita, alam niya Mang Damian, magiging buo ulit siya. Miss Mila, anong ginagawa niyo dito? Sino nagpatawag ng meeting? Ba't di ako nasabihan dito? Don't worry, Mr. Valiente. Or Mr. Vallejo. Huwag na naman dapat ipagkataka. Nandito ako dahil ito ang first board meeting ko bilang chairperson at CEO ng Regalado Holdings Incorporated. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Kuya, tulungan niyo ako. Pinumagbog ako ng asawa ko. Tulungan niyo ako. Ano po bang pinaplano niyo, Miss Mila? Ginagamit niyo ba ako para makaganti kay Cardo? Wala akong tinatago. At lalong hindi ako tuso. Uulitin ko yung tanong ko. Bakit ninyo ginagawa ito? Pinatay mo ang kapatid ko. Hindi ko siya pinatay. Ang pumatay sa kanya si Doña Trining. Manang, pengi ulit mo, Diyos. Sa Makalawa na lang ang bayad. O ito, bayaran mo yan sa akin sa Makalawa, ha?